halip na mag-comment, nag-file sila ng manifestation at sinasabi nila na humingi sila ng permiso na hindi nila po pwedeng i-represent ang mga respondents, Lucas Bersamin, si PNP Chief Marvel, Secretary Remulla at si General Torre. So ang sinasabi po ni Soljen Guevara, hindi namin pwedeng representahan ang gobyerno. Bakit? Kasi makikita kami as biased. Baka kasi makitaan kami ng lack of impartiality. Although, abogado naman siya ng gobyerno, so dapat talaga ipagtanggol niya yung gobyerno. Pero okay lang yun. So alam po natin, mga kotsero, na mayroong petition for certiorari sa Korte Suprema. At ang petition for certiorari na yan, mga kotsero, may kaakibat o may kasama petition for temporary restraining order, petition for prohibition. Ngayon, mga kotsero, hiningan po ng komento ang Soljen para magsalita tungkol dyan sa petition for habeas corpus, writ of habeas corpus. Ang problema, mga kotsero, kanina, naglabas ng announcement ang Solicitor General, nagsubmite pala siya ng kanyang motion to recuse from commenting. Ibig sabihin, hindi ho siya magko-comment. Solicitor General recuses from 3 habeas corpus petitions on Duterte's arrest, detention, and turnover to the ICC. The country Solicitor General, the government's chief lawyer, recused or inhibited from participating in the 3 habeas corpus petitions that challenged before the Supreme Court the arrest, detention, and turnover to the International Criminal Court of former President Rodrigo R. Duterte. So, hindi ro niya ipaglalaban ang Administrasyong Marcos. Panoorin muna natin tong balita. Ante kung umatras ang Soljen para ipagtanggol ang panig ng gobyerno dyan sa petisyon ng mga Duterte, sino ngayon ang kakatawan sa mga respondents dyan sa kaso? Magandang gabi, Monica. Sa nakuha nating impormasyon, ang Department of Justice o DOJ na ang siyang maging sisilbing legal counsel o mga abogado ng mga respondent. At inaasahan din natin na ngayong araw ay mayroon silang isusumite sa Korte Suprema. Ang hindi pa lamang malinaw sa atin, Monica, kung ano yung kanilang isasubmit sa Supreme Court, kung ito na ba yung komentaryo doon sa hinihiling na komentaryo ng Supreme Court sa habeas petitions ng magkakapatid na Duterte. Unang naglabas ng impormasyon si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo hinggil sa pag-atras o pagtanggi ng Office of the Solicitor General o OSG na irepresenta ang respondents sa Consolidated Habeas Corpus petition na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema noong nakaraang linggo. Hiniling ng magkapatid na Mayor Baste, Congressman Pulong Duterte at Kitty Duterte sa korte na ibalik ang kanilang ama sa bansa at ito ay palayain. Sa halip na sumagot sa kautusan ng korte hinggil sa petisyon, naghain kanina ng manifestation at motion ang OSG na nagsasabing ayaw nilang maging abogado ng pamahalaan o mga respondent. Sa halip na mag-comment, file sila ng manifestation at sinasabi nila na humingi sila ng permiso na hindi nila po pwedeng i-represent ang mga respondents, Lucas Bersamin, si PNP Chief Marvel, Secretary Remulla at si General Torre. Sabi ng OSG, March 17, 2019 ay naging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Dagdag pa nito, hindi admissible ang panahon. Kaya walang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan o kilalanin ang anumang proseso galing sa ICC pagkatapos na maging epektibo ang pag-atras ng bansa sa Rome Statute. Binigyang diin pa ng Office of the Solicitor General dahil sa matatag nitong posisyon na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana naman ang investigative, prosecutorial at judicial system ng bansa. Hindi magiging epektibo ang OSG na kumakatawan o ipagtanggol ang mga respondent kaya tumanggi itong maging parte sa kaso. Kaugnay nito, naniniwala naman si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na makatutulong ang pagtanggi ng OSG na maging abogado ng respondent sa kaso ng dating Pangulo sa ICC. Tamaan niya ang ginawa ng OSG na huwag ipagtanggol ang gobyerno
sa illegal na ginawa nito? Definitely, because it effectively pag-usapan natin admits. yan. Sinasabi na nga nila, posisyon ho namin walang jurisdiction ng gobyerno ay ang ICC sa ating gobyerno, sa ating bansa. Kung ikaw naman ang abogado, publicly, officially, yun ang posisyon mo, paano ka papasok sa Supreme Court at ipagtatanggol mo yung mga dinimanda na gumawang illegal at batay sa kanilang pananaw na may jurisdiction? Di ba taliwas yun, saliwa, saka baka pamakasuhan pa sila. Monica, sa isang pahayag ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, kinumpirma nito na natanggap na nila ang motion at manifestation ng OSG kaninang alauna ng hapon. Kasama nga sa motion ng OSG ay huwag na magiging bahagi ng respondent si Solicitor General Minardo Guevara. At exactly nga, Monica, ngayong araw ang ika-6 na taon mula nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute o sa International Criminal Court. So ang sinasabi po ni Solgen Guevara, hindi namin pwedeng representahan ang gobyerno. Bakit? Kasi makikita kami as biased. Baka kasi makitaan kami ng lack of impartiality. Although, abogado naman siya ng gobyerno, so dapat talaga ipagtanggol niya yung gobyerno. Pero okay lang yun. Valid ba, number 1, yung ICC warrant of arrest? Pangalawa, yung pag-execute ng warrant of arrest sa pamamagitan ng Interpol, yan ba ay valid? Ang tanong, kanino ba na ipagtrabaho ang Pilipinas? Sa ICC ba? Hindi. Ang Pilipinas po ay sumunod lamang sa mga obligasyon natin sa Interpol. Sa Interpol ho kasi tayo nakipagtrabaho, hindi sa ICC. So ano hong problema dito? Hindi magko-comment talaga ang Solicitor General dito dahil ang issue ay tungkol sa ICC, hindi tungkol sa Interpol. Buti sana kung sinabi nila sa kanilang petition, ang ina-argue nila, valid ba yung execution ng warrant of arrest ng Interpol? Walang problema. Malamang sa malamang, aaktuhan niya ng Solgen. Kasi ho mga kotsero, pag sumagot ang Solgen dito sa kaso na i-final nila Pulong, ni Kitty at ni Baste, para na rin sinabi ng gobyerno na meron tayong koneksyon sa ICC, na nakikipagtrabaho tayo sa ICC. Kasi yun ang subject ng petition. ICC. Going back sa punto ng doktrina sa legal sa law na raising the issue at the first instance. Ito na po yun mga kotsero. Unang-una pa lang. This is the first instance. Ito na yung first instance mo. Ni-raise na agad ng tawag dito ng Solicitor General na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Ni-raise na agad. Para alam na agad ng Supreme Court, mahusay ka ha, ni-raise mo agad na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC ha. Ito na yung sagot. Ngayon, napansin nyo mga kotsero, puntahan uli natin yung dokumento. Ano nakasulat? Sinabi ba ng Solgen na pwede ba, wag nyo na kaming paatinin? Ang kanilang prayer, ang kanilang request sa Supreme Court, noted and or favorably considered. Ibig sabihin, si Supreme Court ay merong binibigyan ng hindi ba binibigyan ng kapangyarihan kasi judicial supremacy. Nagsasabi ang Solicitor General, hindi kami tumatanggi. Kung gusto nyo kaming sumagot, despite kahit na sinabi na namin na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, kung gusto mong sumagot kami, sasagot ho kami. Noted Kasi pwede magdesisyon ng Supreme Court, okay, this manifestation and petition is noted, but the Solgen is still required to reply. As the lawyer, as the statutory counsel of the government, you are still required to reply despite of your motion that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. O di lusot ngayon si Solgen. Ganun pala. O di sige, sasagot kami. Again, ulitin ko lang, buti kung ang sinulat sana nitong mga Duterte lawyers, Interpol, baka walang problema, baka sumagot ang Solgen. Kasi Interpol. ICC ang inilagay. So, they practically shot themselves in the foot. Kasalanan nila. Tapos sasabihin nila, hindi, ayaw magano kasi guilty. No, mali kasi kayo ng sinabi. Kaya nga ni-raise agad ng Solgen Walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Is it illegal? No.
illegal pong mali pong sabihin na illegal ang ginawa. Bakit? Sinabi ng Supreme Court decision na ang Pilipinas ay dapat mag-participate sa mga proceedings ng ICC kung saan ang Pilipinas ay miyembro pa nito.